thank you so much for Kim's update tungkol sa mga ganap with her sister Lakam. Nakasad talaga yung problem ni Kim kung sino pa ang bait na kapatid, tinutulungan lahat. Yun ang sukle ni Lakam. Pero tungkol sa sinasabi ni Eric Salot na magpakasal na si Kimi, I'm sure gusto na ni Kimi pero wala namang nagpo-propose, 'di ba? Sana soon kung gusto na sa lalaki, you know what I mean, Miss Durs. So maraming salamat sa komento, Ginang Nits 23B. Hindi po kasi natin masabi kung kailan sila magpapakasal. Alam naman natin na nasa kasagsagan at nasa kainitan po sila ng karera ngayon. Kaliwat kanan po ang kanilang mga project together. 'Di ba? So parang nagtampo sila sa kanin nun, 'di ba? Kung agad sila na magpapakasal, dahil doon masisira po agad yung career nila. Siguro yun po yung iniisip ni Kim and Paolo Abilino, mga kakimpaw. Wala po kasing nakakaalam kung ano po ang plano nilang dalawa. Siguro inaaya na ni Paolo Abilino pero ayaw pa ni Chinita Princess, hindi pa siya handa dahil nga po may trust issue siya, mga kakimpaw. Kaya irespeto na lang natin kung ano man po yung desisyon ni Kim or ni Paolo tungkol sa usaping ito. Okay? Sabi nga dito ni Proverbs, and for those who got confused, a statement ni Mr. Salot sa message was general for Kim. He wanted Kim to settle down na, but he did not say na walang relasyon si Kim and Pao. Please don't put any wrong conclusion with this statement. I'm a witness. I see them every day together. So siya po ang witness everyday kay Kim and Paula Abilino. Kaya wala pong dahilan para malungkot tayo sa naging statement ni Eric Jan Salot. Okay? Samantalang ayon naman po kay Marieli, bakit ganon? Lagi ka na lang nasasaktan. Maswerte mga taong minahal mo dahil busilak puso mo. Di mapagtanim ng galit. Minsan as a fan, tinatanong ko sarili ko, bakit ganon? Iniisip ko na lang maybe there are good things coming your way. Maging okay din ang lahat. Tama po kayo dyan, Ma'am Mariel. Bakit nga ganun? Sa kabila ng ginawa ni Chinita Princess na kabutihan, eto yung sukli, eto yung ganti nila. 'Di ba? Paulit-ulit po siyang niloloko, hindi lang ng kadugo niya, 'di ba? Maging ng iba pa niyang nakakarelasyon. Grabe, at ayoko nang maulit to kay Chinita Princess. Kaya please lang, Paula Abilino, panindigan mo at ayusin mo, mahalin mo si Chinita Princess. Deserve niya ng isang lalaki na uunawa at laging andyan sa tabi niya para siya ay protektahan. Please lang, Paolo Abilino. Samantalang ayon naman po kay Natsuki, the saddest part is yung inahon mo yung mga kapatid mo sa putik at inilagay sila sa makintab na sahig, and all they can do sana is to protect their sister as much as possible and shower her with all the love. Pero ang ginawa nila, they tried to ruin her and even forget the sacrifices niya for them. Yan yung masaklap, mga kakimpaw, diba? Ginawa na ni Kim lahat-lahat, pinatira sa magandang bahay, binigay lahat ng kailangan, gusto at mga luho, pero sa kabila nun, eto't nagawa pa po siyang pagnakawan ng hindi lang milyon, kundi 100 million ang usapan dito, mga kakimpaw. Ayon po yan sa ilang mga abogado dito sa mundo ng social media. Kaya nakakasad lang for Chinita Princess, hindi niya deserve ng ganito. Sabi nga po ni Mitch, Kim Chiu is really one of the strongest soldiers out there. How does someone go through something so painful in the morning, then spend the rest of the day singing, dancing, hosting, and entertaining people like nothing is breaking inside? That show must go on. Attitude she carries is unbelievable. Truly admirable. Sa totoo lang, we know nothing about what's happening. I hope we refrain from victim blaming and respect Kim's decision. We have zero right to question her actions. Things are being handled legally, privately, and properly, and we need to respect that and avoid adding more flames and hurtful words. For now, the best we can do as fans is show up for her the way she always shows up for us. Pray. Please pray for Kim healing. This is not easy. Yes, mga kakimpaw, ipagdasal natin si Chinita Princess sa kanyang pinagdadaanan ngayon sa buhay na sana malagpasan niya po ang panibago na namang pagsubok at dagok sa kanyang buhay.
with Ate Lakam niya. Mahirap ang desisyon na to at kahit mahirap, ginawa niya pa rin po yung nararapat at yung tama. Sa kabila ng hirap na to, mga kakimpaw ni Chinita Princess, andyan naman si Paolo Avellino at lagi pong nakaalalay, nakabantay po sa kanya. Meron nga tayong nababasa sa mundo ng social media na babantayan po ni Paolo Avellino si Chinita Princess at ayaw niya munang tumanggap ng mga guesting, hosting at iba pang mga ganap or event na malalayo po kay Chinita Princess. Gusto niya sa tabi niya lang po si Chinita Princess para magabayan ito kahit papaano. At meron nga tayong nabasa, sabi nga dito, dahil sa nangyari, may nabasa ako na magpapakalayo-layo muna si Kim, ganon din si Paolo, para makapagsimula ng panibago. Siguro magbabakasyon muna sila sa ibang bansa o sa tahimik na lugar kung saan makakapag-isip at makakapag-relax sila ng maayos. Sobrang dami na kasing nangyari, kaya deserve nila yan. Sana nga totoo ito para magkaroon uli ng bagong lakas si Kim at Paolo na harapin ang iba pang mga problema. Well, sana nga po totoo to mga kakimpaw, no? Na magpakalayo-layo muna si Kim and Paolo Avellino sa lugar kung saan tahimik, malayo sa ingay, malayo sa gulo para nang sa ganun makapag-recharge po sila, 'di ba? Makatigil, hinga, kalma dahil alam ko marami pang pagsubok na pagdadaanan nilang dalawa ni Kim and Paolo Avellino. And alam naman natin na lagi nilang mapagtatagumpayan 'yon kasama po ang nasa itaas. Dahil yon mga kakimpaw sa mga prayers ng lahat. Alam naman natin ang prayers ay most powerful weapons na pwedeng magamit ni Kim and Paolo Avellino laban sa likha po ng mga kaaway para subukin ang katatagan po nila bilang isang tao. Kaya wag nating kaliligtaan isama si Kim and Paolo sa mga dasal natin every time na tayo po ay matutulog or magdarasal. Wag nating kalimutan yan dahil kailangan ngayon ni Chinita Princess ng presensya ng nasa itaas and syempre kalakasan para mapagtagumpayan ang ganitong pagsubok. Makikita natin na si Kim Chiu at Paolo Avellino ay nasa punto ng matinding pressure mula sa trabaho, intriga at sunod-sunod na personal na issue. Hindi nakakagulat na may mga artista na minsan ay naghahanap ng pagkakataong kumalas muna sa ingay ng showbiz para makahinga at makapag-reset. Ang pagpili na magpakalayo, kahit panandalian, ay hindi senyales ng kahinaan. Sa halip, ito ay indikasyon na inuuna nila ang mental health, kapayapaan at ang mabaayos ng mga problema nang hindi nadadagdagan ng ingay ng publiko. Sa dami ng kontrobersyang kinasasangkutan nila nitong mga nagdaang araw mula sa issue sa pamilya, mga bashers, pressure sa karera at mga spekulasyon tungkol sa kanilang relasyon, normal na ma-overwhelm ang kahit sinong tao. Tandaan, tao rin sila bago maging artista. Minsan kailangan nila ng espasyo para maghilom, magmuni-muni at maghanda sa mga susunod na hamon. Kung sakali mang totoo ang balitang paglaya o paglayo nila, maaring ito ang pinakamahusay na paraan para mapanatili ang kanilang katinuan, focus at kabutihan ng loob. Minsan kasi mas lumilinaw ang isip kapag lumayo muna sa gulo. At kung magkasama man silang haharap sa pahingang ito, makikita rin na may respeto at suporta silang binibigay sa isa't isa. Maari pang may dagdag, baka ito rin ang chance nila na muling i-evaluate ang direction ng kanilang buhay at career. Maari rin itong maging daan para mas lumakas ang kanilang samahan o pagkakaibigan. Kapag nakabalik sila, mas handa at mas matatag na silang harapin ang industriya at mga intriga. Kung ano man ang totoo sa likod ng balitang ito, pinakamahalaga pa rin na respetuhin natin ang desisyon nila at bigyan sila ng espasyong kailangan nila. Kung totoo man ang balitang nagpaplano sina Kim Chiu at Paolo Avellino na magpakalayo muna, hindi ito kailangang tingnan bilang negatibo. Sa dami ng kontrobersyang sumulpot kamakailan, mga intriga sa pamilya, issue sa trabaho at walang tigil na pambabatikos online, normal lamang na umabot sa punto ang isang tao kung saan kailangan niyang huminga. Ang showbiz ay mundo ng pressure, scrutiny at sobrang ingay. Hindi lahat ng tao, kahit artista, ay kayang dalhin iyon ng sunod-sunod at walang pahinga. Makikita rito na sina Kim at Paolo ay hindi lamang basta naghahanap ng escape, kundi naghahanap ng kapayapaan at mental clarity. Sa gitna ng kaliwat ka ng problema, may malaking halaga ang pag-step back para maiwasang gumawa ng padalos-dalos na desisyon at para makapag-focus sa tunay na mahalaga.
kanilang kalusugang emosyonal at mental. Maaring para sa kanila, ang paglayo pansamantala ay paraan upang ma-regain ang balance at makita ang mga bagay ng mas malinaw. Kung magpapakalayo man sila, hindi ibig sabihin na sumusuko sila sa problema. Sa halip, ito ay pagpapakita ng maturity, isang hakbang na nagpakitang kaya nilang unahin ang sarili, kapayapaan ng isip at tamang pagproseso ng mga pangyayari bago muling sumabak sa spotlight. At kung magkasama nilang haharapin ang pahingang ito, maaring isa itong indikasyon ng support system na mayroon sila para sa isa't isa. Sa panahon ngayon, napakahalaga ng pagkakaroon ng taong handang sumuporta, umunawa at samahan ka sa gitna ng kaguluhan. Maari pang idagdag na punto, ang paglayo nila ay maaring magbigay daan upang bumalik sila ng mas malakas, mas malinaw ang direksyon at mas handa sa anumang career decision. Isa rin itong posibilidad para makapag-reflect sila kung ano ba ang dapat unahin. Relasyon ba, pamilya, career, o personal growth? Minsan, kahit ang mga nasa spotlight, kailangan din ng katahimikan at simpleng buhay kahit panandalian. Sa huli, kahit hindi pa kumpirmado ang balita, mahalaga na bigyan natin sila ng espasyo at respeto. Hindi natin alam ang buong bigat ng kanilang pinagdadaanan, kaya pinakamaigi na intindihin at i-appreciate ang hakbang nila para mapangalagaan ang sarili. Ang pagdedesisyon na lumayo muna, kung totoo man, ay isang natural at makataong hakbang lalo na kung sunod-sunod ang mga kontrobersya, pressure sa trabaho at personal na issue na kailangan nilang harapin. Hindi madaling mabuhay sa spotlight kung saan bawat galaw, emosyon at problema ay tinitimbang at pinapalaki ng publiko. Kung naisip nila ang magpakalayo, maaring ito ay paraan para makapagpahinga at makabawi mula sa mental at emosyonal na pagod. Makahanap ng katahimikan na hindi nila makuha sa gitna ng ingay ng media at social media. Makapagdesisyon ng mas malinaw, lalo na sa mga isyung personal na hindi dapat dinidiktahan ng opinyon ng iba. Magsilbing suporta sa isa't isa, lalo na kung pareho silang dumadaan sa mabigat na yugto. Hindi ito senyales ng kahinaan. Sa maraming pagkakataon, ito ay tanda ng maturity. Minsan kailangan talagang umatras ng kaunti para mapangalagaan ang sarili at para mas maging matatag pagbalik. At sa dulo, anuman ang plano nila, pinakamahalaga pa rin ang respeto at espasyo. Hindi natin alam ang buong bigat na dala nila, pero malinaw na tao rin sila na may karapatang magpahinga at maghilom. Minsan ang paglayo ay hindi pagtakas, kundi paghanap ng bagong lakas. Kapag sunod-sunod ang dagok sa buhay, kahit sinong tao ay mapapagod. Ang pagkuha ng oras para sa sarili ay isang paraan para hindi maubos emotionally. Kung ginagawa man ito ni Kim at Paulo, posibleng ito ang pinakaresponsableng hakbang sa ngayon. Magandang oportunidad ito para ma-realign nila ang priorities. Sa dami ng ingay sa industriya, mahirap malaman kung ano ba talagang dapat unahin, sarili, pamilya, relasyon o career. Ang stepping back ay pwedeng magbigay ng klarong direksyon kung ano ang susunod na hakbang. Maari rin itong magsilbing wake-up call sa kanilang paligid. Kapag ang artista ay umaatras ng kaunti, napapaisip din ang mga taong nakapaligid sa kanila, management, fans, media, kung paano nila mas susuportahan at hindi mas lalong bibigatan. Pwede ring senyales na mas lumalalim ang tiwala nila sa isa't isa. Kung magkasama nila itong gagawin, ibig sabihin may solid na support system silang dalawa. Hindi madaling magpaka-vulnerable at magpakalayo kung walang taong masasandalan. 5. Minsan, ang katahimikan ang pinakamabisang sagot sa ingay ng kontrobersya. Sa panahon ngayon na lahat ng issue ay pinapalaki online, ang pagkuha ng tahimik na espasyo ay tumutulong para hindi sila madala ng emosyon o pressure ng publiko. 6. Posibleng magdala ito ng mas magandang comeback. Marami ng artista at public figures ang bumalik ng mas malakas matapos magpahinga. Baka ito rin ay maging bagong simula para sa career nila, mas malinaw, mas calm, at mas solid.